May problema ba? Do not worry. Pamilya ba o barkada? Pag-ibig ba? Oh, no money. Huwag mag-alala. Love, Bossling and Tally, Payong Daddy, Mommy and Baby, kaya't relax ka lang. Love, Bossling and Tally, Love, Bossling and Tally, Payong Daddy, Mommy and Baby. So easy, 1, 2, 3. Love, Bossling and Tally, so easy, 1, 2, 3. Love, Bossling and Tally. Tally, you like the flowers? Yes, Mommy. How about the smell? Good. Smells good? Kasing bango ni Tally. And me, Mommy. And ni Mom. Andyan pala kayo. Oh, meron na tayong napiling letter for today, ha? Meron na tayong pang story time. Hintayin lang natin si Bossing kasi nagde-deposit pa sa banyo. Okay. Mommy, are you okay? Sira ata yung tsako sa almusal natin, ah. Oh, hi. Hi. Sige, story time na. Mag-story time ka mag-isa mo. Ang ginawa niya sa darling ko at biglang nagsungit. Huwag silang sisihin mo. Ay, ano ba problema? Ba't biglang nagbago mood mo? Tally, cover your ears first. Sino yung babaeng kasama mo sa Baguio? Baguio. Sa banyo akong galing, hindi sa Baguio, no? Eh, sino babae itong kaakbay mo, ha? Huh? Oh, tingnan mo. Tingnan mo. Pinadala sa akin ni Maring Ruby. Ano ba yung chismis na Big Soto? May bagong jowa. Ano ba naman? Sino mo naman dalahirang magkakalat ng chismis na to? Chismis ba talaga? Eh, tignan mo nga, oh. Oh, graduate na ako sa mga ganyan, eh. Eh, sino yung kaakbay mo? Eka, ang bihira. Luma na to, eh. 1992 pa yung balitang yan, eh, oh. Tignan mo nga. Totoo ba? Tignan mo picture ko. Tignan mo itsura ko. Oh, mukhang malnourished na kawayan. Sorry. Ikaw naman, mag-story time na lang nga tayo para ano-anong naiisip mo. Okay, Tally. Okay na. Story time? Yes. Okay. Story time na lang. Dear Bossling, sumulat po ako dahil nabalitaan ko na maraming Pilipino ang nagbago ang buhay dahil sa payo ninyo. Yan ang hindi chismis. Ako nga po pala si Daryl at isa akong barbero. Nako, baka kwentong barbero ang kwento niyan, ha? Quiet, please. Sorry. Tuloy. Tandaan naman, pre. Lumilipad sa bibig ko yung mga buhok ko. Ano ba yan? Oh, anong gupit? Ikaw na bahala, Kuya Daryl. Basta, yung nakakagwapo. Nakakagwapo? Ba, medyo mahirap yun, ah. Pero, pipilitin natin. Bossling, sa tagal ko ng barbero, sangkaterbang kwento na ang nasagap ko sa mga customers ko. May kwentong action, horror, comedy, romance, minsan fantasy. Pero ang pinakauso ngayon, mga kwentong internet. Kuya Daryl, Oh, nakita mo ba yung bagong post ng XYZ? ano yun? Nadiskubre daw ng mga eksperto na hindi daw talaga lumpo si Apolinario Mabini. Apolinario Mabini. Di ba yan yung bayaning lagi nakaupo? Oo, siya nga yun. Oh, Paano hindi magiging lumpo siya? Di ba may polio si Apolinario Mabini? Hindi raw totoo yun. May na-discover silang picture ni Mabini na nakatayo. Nakawaki pa nga eh. Oh, teka, ito. Tingnan. Oh, ayan, oh. Ayan. Ayan. Oh, di ba? oo nga, no. Akalain mo, nakatila pa, oh. Naku, alam nyo, yung mga napapanood at nababasa nyo, puro kalokohan yan. Di ba nga, nung elementary tayo, tinuro sa eskwelahan na si Apolinario Mabini
ang dakilang dumpo. Paano nagiging kalokohan? Ayan nga, may video. Ayan ang magpa-viral ba yan kung dito to? Ayan, sumasayaw, tsaka nakandila pa si Apolinario Mabini, oh. Ano ko, alam nyo? Kalukuhan yan. Oh, ito pa, may nakita pa ako. Ito, sabi dito, hindi daw namatay sa luneta si Rizal. Hindi namatay. Ano? Ibig mo sabihin, hindi siya tinamaan ng bala. May suot daw siyang vest na bulletproof. Acting lang daw ni Rizal yung pagkagwal niya. Astig, no? Talaga? Lastig-astig ka pa nalalaman, ha? Saan mo naman napulot yung mga ganyang chismis? Hoy, hindi chismis yan. Nakita mo, may video. Chismis yan. May video. Chismis yan. Oh, paano magiging chismis? May video nga. Kulit mo nga. Wala yan. I-share mo nga sa akin yan para ma-share ko sa mga Okay. followers ko. Ayan, kuya. Saan ko? Teka. Bakit mo siya? Aba, para mas malaman ng mas maraming Pilipino. Oh, sigurado matutuwa yung mga followers ko dyan. Ano ba maganda caption? Lagay mo dyan, kuya. Mali ang itinuro sa inyo ng mga teacher nyo. Oo nga, no? Tama. Tama. Thank you. Boss Leng, siguro naman isang ayon kayo na isang henyo ang nakaimbento ng internet. Biluin nyo, lahat ng hindi ko natutunan sa eskwelahan, nababasa ko na ngayon sa social media. Stoy, tabi nga, kita mo nagwawalis ako eh. Hindi nga eh. Ito ka. Ayun nga, tatabi na nga eh. Pira, oh. Pare, tinan mo, oh. Ang dami nag-like doon sa share ko. Oh, di ba? Ayan, oh. Hindi mo ba nababasa yung mga comments? Oh, Ano ba sabi? dapat bigyan ng Best Actor Award si Jose Rizal. Like natin yan. Oh, ito pa isa, oh. Oh, yung sabi ng kapitbahay ko, si Jose Rizal ang original na action star. Oh, Tuwan-tuwa ka pa na madaling maniwala yung mga kaibigan mo sa chismis. alam mo, ikaw, basher ka. Kahit kailan. Palibasa, walang nagla-like sa mga post mo. Ang sa akin lang naman eh. Ano? Ano? Bakit? Napano ka? Ako, Abo ka muna. umatake yata yung rayuma ko. Rayuma. May rayuma sa liig? May rayuma ka? Oo, gusto ko ngayon. Sakit. Pare, alam mo, meron akong gustong biling gamot eh. Nakita ko sa social media. Alam mo, lahat naman ng gamot na pinupost dyan sa social media, effective eh. Ay, ito nga. Talagang mukhang effective to. 100% organic. Amazing healing. Gamot para sa lahat ng sakit. Para saan naman daw yan? Ang lahat nga ng sakit. Cancer, ubo, sipon, rayuma, vertigo, anemia, at stroke. Oh, Nako, Diba? duda ako dyan sa gamot na yan. bakit ka naman magdududa? Tignan mo, ang gaganda ng mga reviews, oh. Oh, amazing healing. 2 linggo ko lang ininom at gumaling kagad ang sipon ko. Madali naman talagang gumaling yung sipon eh. Ito pa, oh, amazing healing. Ito ang naging sagot sa aking rayuma. Yan ang dahilan kung bakit nakapaglakad si Apolinario Mabini. Oh, di ba? Biro mo, panahon pa lang ng mga Espanyol, meron ng amazing healing. Kung kumbinsido ka, bahala ka, bilhin mo na. Oo nga, order na ako. Aba, tinan mo, buy one, take one. Oo, ngayon. Pare, share tayo. Order na ako, ha? No, hindi na. Ikaw na lang. Wala naman akong rayuma eh. Di ba may migraine ka? Oo. Oo. Eh, kapag dito sa migraine, eh. Hindi na eh. Mahirap na. Baka August pa yan eh. Hindi mo gusto. Orderin ko na. Oh, teka. COD ba yan? COD, pare. Okay. Pero doon ko papadeliver sa inyo. Naku, hindi na. Dito na lang. Lagi naman ako nakatambay dito eh. Eh, yun nga ang problema, pare. Eh, wala akong pang COD. Oo, ngayon. O, di... Idagdag mo muna sa utang ko, ha? Ako naman. Orderin ko na to, ha? Ako naman. Kaya sumasakit ang migraine ko sa'yo eh. Ano Aray, yan? Hindi mo yung ako. Bayan. Atake. Commercial muna. Don't change the channel. So Easy 1, 2, 3. Love, Bossing and Darling. On your way to success? Start with the best. New Era University.
where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. Hindi tayo napapayag na mapunta sa kurakot ang salaping pinaghirapan ng bawat Pilipino. Mga balita kaliwat kanan para sa katotohanan. Hindi namin aatrasan. Tumutok na at maging maalam. Bata ng Agila. Weekend tuwing Sabado alas 4 ng hapon. Dito lang sa Net 25. We are now open for business. Open for Business with Cesar Vallejos. Every Sunday, 9 p.m. So easy, 1, 2, 3. Love, bossing and darling. Boss Leng, palagi akong sinasabihan ni paring Joel na huwag akong maniniwala agad sa mga nababasa at nakikita ko sa internet. Pero ewan ko ba kung bakit hindi ko siya pinapakinggan? Kuya Daryl! Papagupit po! Mga bullshit! Sarado kami ngayon! Bumalik nila kayo bukas! Paring Daryl! Paring Daryl! Paring Daryl! Ano mo nung gamot na pinainom mo sa akin? Tingnan mo nangyari sa mukha ko! Ba't ikaw na ba? Tinawin sa akin! Parang kulit na dots! Oh, Tingnan mo to! Masobra to! Paano matatanggal tong mga buhok na to? pero di ba nawala naman yung migraine mo? Ako rin, nawala din yung rayuma ko. Di ibig sabihin, effective pa rin. Effective nga, pero grabe naman yung side effect. Anong gagawin natin? Alam mo ba, pinabasa ako sa internet na pinagbabawal pa lang yung produktong na yan sa ibang bansa dahil may kung ano nung chemical na hindi mabuti sa tao. Abay, pabihira ka pala eh. Ba't kayo mo lang sinabi? Kanina ko lang na-research eh. Pre, kasalanan mo to eh. Kaya tingnan mo kung ano nung nangyari sa atin. Huwag na tayo magsisiyan. Ano ba bakit gagawin natin? Alam ko na. I-demanda natin yung amazing healing na yan. Hindi, tawagan mo sila. Magreklamo tayo. Oo nga, tawagan ko yung hotline. May hotline nga pala yun. Ayan, nagre-ring na. Amazing afternoon po! This is Amazing Healing. How may I help you? Hoy! Amazing yung mukha nyo! Ha! Dahil sa inyo, dahil sa produkto nyo, na-disgrasya na ang mukha namin dalawa! Ganun po ba? Eddie, that's amazing! Hoy! Kailangan namin ng refund, no? Sorry po, bawal po magsauli ng produkto. Yun po ang aming amazing policy. Anong gagawin namin dito sa nunalat pimple namin, ha? Oo nga! Meron po kaming binibentang pamahid. Effective pantagal ng pimple at nunal. Amazing, di ba? Ano? Naumo ka ba? Bakit namin bibili yan? Maubos na nga yung dineliver yung gamot sa amin, eh. Alright, noted. Have an amazing day. Bye! Hoy! Binabaan tayo. Kasalanan mo to kasi, pre. Pare, mabuti pa eh, huwag na tayo magsisihan. Alam ko na. Pare, pakipiga nga itong mga pimples ko. Ayoko nga. Baka mahawa pa ako nun, eh. Itong nunal ko, paano ito matatanggal, pre? Ay, madali yan. Ano pa? Upo ka rito, Sige. Kaya nga tayo may gunting eh. Yan bang buhok ang problema mo? Oo. Huwag kang makulit. Naku. Oh! Tagal na ba? Tagal na! Oh, wala lang buhok ko. Ano mo? Nunal na lang. Nunal pa rin, eh. Yung mga kagaya ni Daryl, ang masarap kutusan eh. Ikaw naman, bakit naman ang init agad ng dugo mo kay Daryl? Tigas ng ulo eh. Saan pa naman nakakita ng matinong tao na iinom ng gamot na hindi naman nireseta ng doktor? Uy, marami tayong kababayan na ganyan. Alam mo, naiintindihan ko naman sila eh. Ang gusto lang naman nila, gumaling yung sakit nila.
Gets ko naman yun. Pero huwag naman kayong lulunok ng kung ano-anong tableta nang hindi kumukonsulta sa eksperto. Papaano kung wala naman sila mapagtatanungan? Maraming paraan. May ibang paraan. O ito, makinig kayo. Ito ang ilan sa mga tips para sigurado kayong mapagkakatiwalaan ang produktong bibili ninyo. Tip number 1, magsaliksik bago kayo bumili. Yes, magpatulong kayo sa mga magaling mag-internet para mabasa nyo yung mga reviews o kaya yung mga complaints tungkol sa produkto na tinitignan nyo. Tip number 2, kapag masyadong maraming ipinapangako yung gamot, kesyo gamot sa kung ano-anong sakit, huwag kayong basta-basta susunggab. Yes, wala pa yatang naiimbento na gamot na makaka-cure sa lahat ng karamdaman natin. Ingat-ingat kayo dahil merong mga produkto dyang nagbibigay ng false hope. Ingat. Tip number 3, alagaan ang kalusugan para hindi kayo umaasa sa kung ano-anong gamot. Tama. Kumain ng masustansya, mag-exercise, matulog ng sapat, at iwas-iwas sa stress. Daddy, open please. Oh, sure. Gusto mo makinig ng balita? Okay. Sige. Upo ka dyan. Here. You wanna stay there? Okay. Narito na ang mga nagbabagang balita. Bakit ganun yung tunog? Wala tang signal. Hindi. Yan talaga yan. Hihipan ng reporter yung nagbabagang balita para hindi siya mapasok. Nagbabala ang pag-asa sa publiko dahil isa na namang super bagyo ang papalapit sa Pilipinas. Nako, maganda tayo baka mawala ng kuryente. Pero don't worry, hindi raw makakarating ang super bagyo dahil masama ang panahon. Kapapasok lang na balita, isang pasyente ang di umano'y hindi pinapasok sa ospital. Kawawa naman. Ayon sa mga saksi, pinauwi ng nurse ang pasyente nang malaman niyang masama ang pakiramdam nito. Darling, ano bang stasyon yan? Para sa service chika, buntis na starlet, nakuna ng larawan. Tuwang-tuwa ang paparazzi dahil ang baby sa picture nakangiti. Salamat, Tali. Puro fake news naman yan. Bago pinatay. Puro fake news eh. Balikan na nga lang natin si Daryl. Boss Leng, marami akong natutuklasang bago dahil sa madalas kong pagtambay sa social media. Isa sa pinakapaborito ko, yung pinapanood yung mga nakakabilib na life hacks. Pero Joel, siya nga pala. Di ba may butas yung medyas mo? Oo nga, pare, may butas na eh. Kaya kaso hindi ako makabili ng bago dahil nasayang yung pera ko dun sa amazing healing na yan eh. Pare, may solusyon ako dyan. Oh. Meron ako natutunan ng life hack. Alisin yung sapatos mo. Sige. Bakit? Tatahin mo. Pato mo rito. Ano ba naman yan? Amoy patay na daga. Ano ba gagawin mo? Tatahin mo ba yan? Hindi, no? Mas maganda pa sa tahi. Tignan mo, ha? Unti-unting mawawala yung butas. Oh, ha? Oh! Bilib! Ayos Diba? Okay tingnan mo. Tingnan mo. Baka bang may butas? Yung ganda. Hindi na halata oh. Sabi sa'yo. Okay. Arasin mo na yun dyan. Oh. Ikaw wala kang bilib sa akin eh. Alam mo, marami kita talagang matutunan dyan sa internet. Oo nga no. Kaya lang pare, parang nagugutom yata ako. Baka meron ka dyan, magpamerienda ka naman oh. Buti na banggit mo. Naalala ko, meron nga pala ako ritong burger. Ayan oh. Dalawa yan ha. Tag-isa tayo. Mukhang masarap to ah. Oo naman. Sige, nga. kain lang. Oo, sarap to. Lalo libre oh. Ano? Pare, masarap sanang kainin to eh. Kaya lang, malamig eh. Paka-arte mo naman. Pero huwag ka magalala. May life hack din ako dyan. Ito, ha? Dali. Oh, waka mo. Ibukas mo. Yan. Oh. Okay, init. Tama. Okay na. Okay. Ito na. Dali pa lang eh. Init eh. Oh. Okay na. Yan oh. Diba? Mainit na. Oo, mainit na. Sarap na to.
Kaya lang pag kinain ko pala to, kailangan ko pang umuwi sa bahay uli para magsipilyo. Ang dami kong toothbrush dyan. Gamitin mo isa. Kadiri ka naman pare, huwag naman ganun. Alam ko na, may solusyon din tayo dyan. Ito, tira mo ha, kumakain ka pa lang, para ka na rin nagsisipilyo. Tama naman, tama na, okay na. Yan, tikman mo. Di ba? Oo nga dong. Pabrainy ha. Siyempre. Galing ha. Oh. Kaya lang mas masarap sana to kung kung may sibuyas para mas malasa. Sibuyas na pala eh. Meron din ako niyan. Oh, ayan ah. Ayos ah. Ito pa. O, lagyan na natin. Ito pa. Ayan. Ikaw rin maghiwa. Ikaw na baka maluha pa ako dyan pag hiniwa ko yan Maluha? Oo. Meron din ako solusyon dyan. Ito. Ano yan? Basta. Huwag ka magulo. Okay ba yan? Tingnan ko lang kung maluha ka pa dito. Sige, huwain mo. Oh, sige, hiwain ko. Sige, huwain mo. Oh, naiya ka ba? Hindi nga, okay nga. Ayos. Sabi sa'yo eh. Effective. Ang sarap. Okay ha? Sige, kain lang, pare. Diyahin naman pare. Nating ako baka naman may toothpick ka dyan. Toothpick? Wala akong toothpick pero meron din ako life hack dyan. Oh. Dali. Okay. Ayan pare. Gawin mo ang dental floss. Ito. Diba? Parang maiksi naman. Wala pang mas mahaba-haba dito. Palitan mo naman to. Grabe ang arte mo, pare. Teka, maghanap tayo ng buhok dyan ng babae. Ayun. Ito. O, yan o. Oh. Okay. Joel, hindi ba dirty yan? Ay, medyo malansa nga lang. Mas calling Pero, effective naman. Try nyo rin. Oh. No thanks. So easy, 1, 2, 3. Love, Bossing and Darling. Sa kasulukuyang henerasyon, marami na ang nag-viral. Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas marami ang tumutulong kahit walang nakakakita. Kaya naman kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may natatanging pagresponde sa lipunan at maging sa kalikasan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com at magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at Net25TV. Baka kayo na ang susunod nating Certified E-Responder. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare, with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. So easy, 1, 2, 3. Love, Bossing and Darling. Pag-usapan nga natin yung mga life hack na yan. Bakit ba nauso yan? Alam mo, mga videos yan sa internet na masarap panoorin. Diyan, nagsasabi sila ng mga tips kung paano susolusyonan yung mga simpleng problema. Bakit parang kabulastugan yung mga solusyon?
Well, in fairness, meron naman talaga mga life hacks na talagang nakakatulong. Though, meron din namang mga iba na questionable talaga. Ayun na nga. Oh, yung mga bata, nanonood. Huwag niyong gagayahin yung mga hack ni Daryl, ha? Oh, Tali, are you listening? Huwag mong gagayahin yun, ha? Huwag mong gagamitin yung buhok mong pantanggal ng tinga, ha? Okay, Mommy. Siguradong maraming nagoyo yung hack na yan. Imbis na masolusyonan yung problema, magmumukha lang maluwag ang turnil sa ulo. Oh, para hindi na kayo mabiktima, magsasabi kami ng mga ilang peking life hacks na makikita nyo sa internet. Una, di ba ang sabi nila, yung mga charger daw yung mga wire charger, yung mga earphone wires, kapag buhol-buhol, isi-shake-shake nyo lang, matatanggal daw ang pagkabuhol-buhol. Sige nga. Yun ang sabi. Oh. Tingnan natin. It's a prank. Buhol-buhol pa rin. O, ito pa isa. Hindi totoo na yung toothpaste, pag pinahid mo doon sa basag na cellphone, mawawala daw yung basag. Hindi totoo yun. Ang mabuti pa, yung toothpaste, gamitin yung pang toothbrush para hindi mabasag ang mukha nung kausap nyo pag naamoy yung hininga ninyo. O, ito pa, makinig ka dito. Hindi rin totoo na nakakatanggal ng alikabok o kaya maliliit na dumi sa keyboard ng computer o mga maliliit na dumi sa kotse ang hilaw na pitso ng manok. Hilaw na. May gumagawa nun? Meron! Akala nila matatanggal yung mga dumi dahil sa hilaw na pitso. Naku, hindi po totoo yan. Magkakalat pa kayo ng bakterya, salmonella. Mabuti pa. I-adobo nyo na lang yung pitso. May ulam pa kayo. Daddy, it's not working. Ang na. Baka mahina na baterya niyan. Ilagay natin sa freezer para mag-charge ulit. Ay, hindi totoo yun. Fake yung life hack na yun. Alam mo, baby, bibili na lang tayo ulit ng bagong battery, okay? Okay. Hirap na mamalaman kung anong fake sa hindi. Ano ba yan? Kaya nga nagkaganon si Daryl. Ano nga ba nangyari kay Daryl? Bossing, Poleng, isa pa sa pinagpapasalamat ko sa internet ay ang mabilis na pagdating ng balita. Hindi ko na kailangan buksan ng TV para malaman ko anong latest. Isang scroll lang sa social media, updated na ako kagad sa mga balita. Pabihira ka naman, oh. Di ba nung isang linggo lang pinakulot mo sa akin yan? Ngayon naman gusto mo diretsahin ko. Bro, ito na yung uso ngayon, bro. Sige na, unutin mo lang. Bro. Yes. Teka muna, di ba anak ka ni parang Rodel? Oh, yeah. Oh, yeah. Hoy, baka hindi mo natatanong, ha? Kasama ko yung airpods mo nung araw sa team. Sa basketball, sa liga. Ikaw? Naglaro ka sa liga? Ano naman? Siguro waterboy kayo doon. Ano waterboy? Hoy! Waterboy. Point guard to, no? Ikaw? Point guard? Pare, Point guard? parang hindi ka naniniwala. Mahirap lang imaginein, bro. Sasabunutan ko to. Relax, bro. Relax. Hoy! Tara mo sa airpods mo. Sabay pa kami nag-MVP nung araw. Sa midget division ba yun, bro? Oh, yeah. Rock and roll. Uy, teka mo na. Oh, pare! Tignan mo yung balita, oh. Ba't gulat na gulat ka? Abay, meron doon babagsak na asteroid. Isang malaking asteroid dito sa Metro Manila. Ngayon, 2:34 ng hapon. Saan mo babagsak? Alas po si Imedya na. Ang laki nito, oh. Kasi laki na ng mawa. Oo nga, no. Oh, Saan babagsak yan? along Maginhawa Street. Maginawa Street, bro. Isang sakay lang yan pang dito, bro. Oh, abay, kailangan kumilos tayo. Baka mabagsakan tayo ng asteroid. O, teka. Sigurado ka na ba dyan? Pare, hindi naman nila ibabalita yan kung di totoo, no? Takbo na! Hoy! Takbo na, hoy! Bumalik kayo dito! Bro, akala ko ba evacuate? Ba, tulungan niyo muna ako.
Buhatin ito barbers chair! Eh, bigat-bigat niya. Tulungan mo kaya kami. Bilisan nyo na! Bro, ano yung bit-bit mo, bro? Ang kintab niya na. Eh, microwave. Hindi ko pa kasi tapos tumulugan eh. Takbo na! Boss Leng, mabuti na lang hindi natuloy ang pagbagsak ng asteroid. Akala ko talaga, mabubura na sa mapa ang Maynila. Bro, di ka na naawa sa amin. Di mo kami tinulungan. Di bale, yung gupit mo, libre na. Pwede ba tigil-tigilan mo na yung pagpapaniwala dyan sa mga nagpo-forward sa inong balita na yan? Ikaw, mabuti nga eh. May nagtimbre sa atin eh. Oh, Bro, may nangyari ba? Wala namang nangyari. Solar fake news. oy! Nalihis nga daw eh, sabi sa balita eh. Okay, bro. Naku, kung hindi lang kita kumpare, matagal na kitang in-unfriend. Bro, tuloy mo na tong paggugupit. Aka na. Oh, relax ka lang, bro. Okay, Ito bro. na, gugupitan na kita, bro. Be gentle naman, bro. Kung pahala, bro. Gentle yan, bro. Aray! Bro, ang sakit naman, bro. Be nice. Ay, bro, mababalian ako neto. Teka mo na, bro. Bro, yan. Ano ba naman yan, bro? Bro, relax. Bro, ginawa mo naman akong orchids. Eh, mukha kasi hindi nililigo eh. Grabe, bro. Boma labs. So easy, 1, 2, 3. Love, bossing and darling. Kada umaga, sarap ng umaga, magkakasama. Kada umaga, sarap ng umaga, magkakasama. Kada umaga. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25. Senate is under attack. Kalma lang po, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Tampok ang mga nagbabagang balita at malalimang panayam sa mga pangunahing personalidad, mga opisyal ng gobyerno, eksperto at mga taong nasa sentro ng kontrobersya. Harapan at tapatan. Alamin ang totoo. Alamin ang magkakaibang panig. Sumabay sa init ng mga balita at issue. Ano sa palagay nyo? Alas 8 hanggang alas 10 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa Net 25. So easy, 1, 2, 3. Love, bossing and darling. Eh, saan naman kaya galing yung balita na nabasa ni Daryl tungkol sa asteroid? Ay, ang tawag dyan, darling, fake news. Naku, nagkalat yan sa internet. Eh, ba't naman sila nagpapakalat ng mga ganyang peking balita? Eh, anong napapala nila doon? Ay, naku, maraming ganyan. Ginagawa yan ng maraming tao. Minsan, nagsusulat sila ng maraming fake news. Tapos kapag sumikat yung website nila, dahil maraming nagbabasa o kaya maraming nagsishare, eh kumikita sila ng pera. Ganon? Ganun. Eh, dapat puksain yung mga nagpapakalat ng mga ganyang fake news, ha? Ay, sinabi mo pa. Kayo, biktima rin ba kayo ng fake news katulad ni Daryl? Para hindi na kayo mabiktima, bibigyan namin kayong ilang mga tips. Okay, eto una. Suriin niyo mabuti kung saang website galing yung balita na yan. Kung sino nagsulat. Kapag kahina-hinala, nakaw, eh malamang fake news yun. Tip number 2, tignan ang petsa doon sa mababasa mo. Malay mo, yung sinishare mo, expired na news na pala. Ay, yun na nga. Parang yung shinare sa'yo ni Maring Ruby, 1992. Sorry na, darling. Oh, ito pa isa. Tip number 3. Suriin nyo mabuti. Titignan nyo mabuti yung mga binabasa ninyo. Baka may nakalagay doon na for entertainment only. Tapos, seryosohin nyo.
And tip number 4, mag-iingat po tayo sa mga sinishare na mga pictures and videos. Alam niyo naman po na napaka-high-tech na tayo ngayon. Kahit ano, lahat pwedeng i-edit. Kaya, hinay-hinay po, huwag masyado maniniwala. Huwag maniniwala agad kapag may nakita tayong mga pictures o video sa internet. O, ano na kaya ang susunod na sasapitin ng ating letter sender na si Daryl? Kinakabahan nga ako eh. Baka kung ano-ano nang nakita nun sa internet. Hindi kaya dapat paputol muna yung wifi niya? Ay, teka. Kamustahin natin siya. Boss Leng, sinubukan ko naman na sundin ang advice ni paring Joel na maging maingat sa mga nababasa at napapanood ko sa internet. Pero ewan ko nga ba? Sadya yatang madali akong mauto. Kuya Daryl, gusto ko undercut ha. Para astig. Undercut? Uy, hindi na uso yun. Marami nang mas bago ngayon. Meron na akong alam na gupit na usong-uso ngayon sa Europe. Relax ka lang, ha? Sige. Iga mo rin yung ulo mo. Dito. Yan. Yan. Sure ka ba dyan? Safe ba yan? Bahala sa'yo. Magluluto ka? Hindi. Ano ka gawin mo? Ito ang tinatawag na chop-chop haircut. Ito ang pinakauso ngayon sa Europe na gupit. Parang kulang sa asa to. Kuya, ayoko na. Sige mo na ako magpapagupit. Bye! Hoy! Hoy, yung kapa ko! Aba, napakaduwag naman ang batang yun. Saan mo naman natutunan yan? Ito? Sa internet. Saan pa? Alam mo? Pag gaganyan ka ng ganyan, hindi na ako magtataka na magsasara at mawawala ng customer ng barbershop. Wala naman akong pakialam kung magsarat tong barbershop ni Airpods, no? Bakit babalak mo? Maghanap ka ng bagong trabaho. May naisip akong bagong racket. Oh, ano naman yun? Magiging vlogger ako. Aba, magbablog ka na rin, ha? Oo. Paano mo magbablog? Hindi ka nga marunong mag-vlog. Kaya nga magpapaturo eh. Meron akong nakita sa internet na nagtuturo kung paano maging isang sikat na vlogger. O, sino naman yan? Si Miss Amelia. Miss Amelia? Sino yung Miss Amelia na yan? Isa siyang sikat na Canadian vlogger. At talaga nagtuturo siya sa mga baguhan na gusto maging vlogger. At marami na siya natulungan. Naniwala ka naman dyan. Pambira ka. Tawan yan. Tignan mo nga. Oh, tignan mo. Yang itsurang yan, mukha ba manloloko yan? Magkano naman daw yung service niya? 30,000 lang. Discounted na yun. Ah? Oh. 30,000? Oh. Sure ka? Magbabayad ka ng ganung kalaki dyan? Alam mo, ikaw talaga wala kang Pare, pag naging sikat na vlogger ka, 10,000 views lang yung 30,000 na yun. Oh. Alam mo, wala akong tiwala dyan eh. Pero, ikaw bahala. Sa pag yumaman ka, libre mo na lang ako, ha? Yun nga lang, may problema ako eh. Ano naman yun? 15,000 lang yung ipon ko dito eh. So, ano ngayon? Baka naman pwedeng, Ano? Mangungutang ka na naman. Hindi na. Hindi mo mga bayad yung utang mo sa akin, di ba? Yung nanginira mo sa akin, hindi mo ako binabayaran. Yung kumain tayo sa labas, sabi mo. Oy, bago ka magagaganyan ha, baka nakakalimutan mo. Hindi ka magiging sa tutorial nung elementary tayo kung hindi kita pinakopya. At nung high school ka, hindi ka rin magkakajowa kung hindi kita tinulungan doon sa pinsan ko. Oh. At yung utang mong... Una mautangan na kita. Wala namang problema eh. Yung lang naman, madali naman akong kausip. Ikaw naman, no? Yan! Boss Leng, sa tulong ni paring Joel, nakapag-enroll na ako sa vlogging tutorial ni Miss Amelia. Kumpiyansa ako na ito na ang simula ng pagyaman ko. Nak, mukhang pagmalakasan ang lakad natin, pre, ah. Pogi, di ba? Next question, please. Saan ka magpupunta? Pare, ngayon lang unang araw namin ng session ko kay Miss Amelia. Klase ka rin, nagpabango ka pa, online lang naman yung meeting nyo. Ikaw naman, ganun talaga pag mga vlogger. Kailangan laging fresh. Ganun ba yun? Dali huwag ka muna magulo. Check ko muna, baka online na si Miss Amelia. At balita ko. Ha? Ayan. Press na natin dito yan. Yan. Dali Sige. Miss Amelia, yoo! Diyan na ba? Wala pa nga eh. Mukhang late si Miss Amelia. Antay-antay na natin. After 30 minutes, ay hindi pa rin dumarating si Miss Amelia. Oy, dali. Oh.
Wala pa ba? Wala pa rin, pare. Ako? Alam mo, palagi ko, baka dahil sa internet namin eh. Baka hindi makakulik. Ay, tingnan natin. Sige. Lumipas na ang 1.5 oras, wala pa ring paramdam si Miss Amelia. Ako, baka naman hindi ka sisiputin ito. Ikaw masyado kang negative. At teka lang. Tagal eh. After 3 hours, wala pa rin. Uy! Si Amelia nga pala. Ano pre? Naku pre, mukhang scam yan si Miss Amelia. Huwag ka lang attack. Ay, imposible yun kasi kachat ko siya nung nagbayad ako eh. Eh, tagal naman, di i-chat mo ulit. O mas maganda, tawagan mo na para mas mabilis. Oo nga, no? Oo. Sandali. Ano? Nangyari? Pare, wala na yung chat namin ni Miss Amelia. Ha? Pati yung profile niya sa social media. Hindi ko na rin makita. Hindi kami natin. Pasok mo eh, kasalanan mo to eh. Tigas na ulo mo eh. Hindi sinil ko, pare, paano na? Pare, tulungan mo ako. Sumuri yata si Miss Amelia sa Canada. Sumuri natin, sige natin. Sasabihin natin. So easy, 1, 2, 3. Love, bossing and darling. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. Hindi tayo napapayag na mapunta sa kurakot ang salaping pinaghirapan ng bawat Pilipino. Mga balita kaliwat kanan para sa katotohanan. Hindi namin aatrasan. Tumutok na at maging maalam. Bata ng Agila, weekend, tuwing Sabado alas 4 ng hapon. Dito lang sa Net 25. We are now open for business. Open for Business with Cesar Vallejos, every Sunday, 9 p.m. Sunday 25. So easy, 1, 2, 3. Love, bossing and darling. Pare, sasabayin sa akin yung Miss Amelia na yung pagkakita ko sa personal dyan. Trentamin natin, pare. Oo, trentamin natin. Mabirang buhay to. Paano kaya natin masisingil yung 30 mil na yun? Oh, pare. Marami yatang gusto magpagupit sa labas, oh. Eh, di pumasok sila kung gusto nila makalbo. Eh, saan naman yung kikitain natin eh? Pababayan mo pa sa akin yun eh. Ah, nangihinayang ka? Oo. Okay, pwes ikaw ang gumupit. Oh, pasok na! Oh, pasok na! Pahinintay mo! Kati. Umabo ka! Oh! Oh, ako tatabas. Ano bang gupit, ha? Anong gupit? Di ako papagupit. Eh, ano? Papahingo to ako, bro. Ang kati kasi. Ay. Ang kati! Grabe naman yung Miss Amelia na yan. Di mo kalain sa galong itsura eh. Manloloko pala. Ito kasi, ito yata malas sa atin eh. Hep, Daryl, huminahon ka. Bossing! Poleng! Andiyan pala kayo. Ha? Pasensya na kayo, bossing. Na-scam po kami. Nabasa nga namin. Ba't naman kasi nagpaniwala ka dun kay Miss Amelia?
Pasensya na, bossing. Gusto ko lang kasing kumita ng malaki. Daryl, alam mo naman kung anong problema mo eh. Masyado kang funny. Funny walain sa lahat ng mga nakikita mo at nababasa sa internet. Bossing, pagod na nga ako na pagsabihan tong kumpare kong to eh. Pasensya na kayo, bossing. Paano ba makakaiwas dyan sa mga scam na yan at saka sa mga fake news na yan? Isa lang ang sagot dyan, Daryl. Maging mapanuri ka. Miss Pauling, paano ba maging mapanuri? Problem ko din kasi ang mga scam at fake news na yan eh. Kapag meron kang napanood sa internet o nabasa, suriin niyo mabuti. Ito ba, makatotohanan o kaduda-duda? May isip tayo, di ba? O gamitin naman natin para hindi masayang. Ika nga think before you click. Huwag tayong share na share kung di tayo sigurado kung totoo yung sineshare natin. Bossing, sa dami naman kasi ng nakapost sa internet napakahirap malaman kung alin yung totoo at hindi. Kasi, wag din kayo masyadong magbabad online. Gayahin niyo si Joel. Tingnan niyo binabasa. Mga libro, tsaka dyaryo. Pare Joel, sa susunod na, pahiramin mo nga ako ng mga librong binabasa mo. Oo ba, ayan lang naman Dinala ko na nga yung iba. Ikaw lang kung tamad magbasa eh. Daryl, Po, pag hindi mo pinatala sa isipan mo, mauulit yung pangguguyo sa'yo. wag po kayo mag-alala, bossing. Poleng, magmula ngayon, magiging mapanuri na po ako. Promise! At kapag may nakita kayong fake news, i-report nyo na kagad para hindi na kumalat. At sabihan nyo rin mga kaibigan nyo na huwag rin masyadong funny walain sa mga nababasa. At huwag magse-share ng kung ano-ano para mabawasan yung mga fake news at mga scam na yan. Ariglado po, bossing, Poleng! Ayan Gwapong-gwapong yung kapit mo Grabe, ang husay mo talaga gumupit, Kuya Daryl. Bah, syempre naman. Oo, alam ko kung bakit? Dahil natin mga buhok. Good mood dyan si kumpare kasi naibalik na yung pera namin na na-scam. Kuya, nakita mo ba yung bagong post ng XYZ? Sabi buhay pa raw si Michael Jackson at mag-concert siya sa Pilipinas next month. Baka naman fake news na naman yan. Fake news? Hindi. Ayan o, may picture Tignan mo nga edited yan Dinikit lang yung mukha ni Michael Jackson. Ba't naman nila ibabalita kung hindi totoo? Ayan ang linaw-linaw for entertainment only. Ibig sabihin, hindi totoo. Ikaw naman Oo nga Di ba? Yan ding XYZ na yan ang nagbalita na hindi lumpo si Apolinario Mabini. At yung fake news na acting lang daw ni Rizal na binaril siya sa luneta, di ba? Kaya ako sa'yo, i-unfollow mo na yung website na yan. Puro kalokohan yung mga pinagbabalitaan nila Ayun nakaka-proud si kumpare. Sinusuri ng mga balita sa internet O kaya Siyempre naman, natuto na tayo Puti. Ay, Kuya, may nasagap pala akong chismis. Ano naman? Totoo bang hiwalay na kayo ni Ate Lucy? Sino sabi nun? Yung mga marites nun sa kanto. Sabi nila kaya daw kayo naghiwalay kasi malakas ka daw magilik. Malakas ka magilik, Kuya. Umilik Paano hilik? Uy, Alika, sumama ako sumama. Relax. Bibiro lang, relax. Hoy! Teka muna, hindi ba nagbabayad din Okay. So easy, 1, 2, 3. Love, bossing and darling. Sa kasulukuyang henerasyon, marami na ang nag-viral. Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas marami ang tumutulong kahit walang nakakakita. Kaya naman kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may natatanging pagresponde sa lipunan at maging sa kalikasan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com at magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at Net25TV. Baka kayo na ang susunod nating Certified Key Responder.
When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare, with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. So easy, 1, 2, 3. Love, bossing and darling. Boss Leng, simula nang sundin ko ang payo nyo, ay mas naging maayos na ang buhay ko. Hindi na ako basta-basta naniniwala sa mga gawa-gawang balita at video. Oh, pare, ano yung mga yan? Ito? Oo. Dinidikit ko, pare. Para yung mga customer ko, hindi na rin sila maniniwala sa mga fake news na yan. Aba, ayos yan ha. At sana sumaksak din sa kukote nila na kahit maganda yung gupit nila, pero naniniwala naman sila sa fake news, pangit pa rin sila. Oh guys, narinig niyo yung sabi niya, ha? Nakakapangit daw yung naniniwala sa fake news. Bakit nakatingin ka sa akin nung sinasabi mong pangit? Ikaw, masyado kang guilty, pare. O siya, gupitan mo na nga lang ako para gumawa po naman ako. Maganda ha? Bossing, Poleng, maraming salamat nga pala sa pagtiyaga at pagturo niyo sa akin ng isang napakahalagang leksyon. Promise, mula ngayon magiging matalino at mapanuri na ako. Para hindi na ako naluloko ng mga kwentong barbero na yan. Sincerely yours, Daryl. Oh, pare! O, tuloy mo na! Pare, ba't gano'n? Parang masyadong dry na dry yata yung buhok mo. Oo nga, gawin mo ng paraan yan. Yung ikaw na gwapo, paraan. Oo. Malaki ko na ako eh. Dapat talaga maparusahan yung mga nagpapakalat ng mga fake news na yan. Ang laking perwisyo sa isip ng mga tao eh. Sinabi mo pa. Pero dahil hindi sila nauubos, ang pinakamaganda dyan, i-train natin ang mga sarili natin na kumilates at magsuri para hindi tayo naluloko. Ay sana nakinig kayo mabuti doon sa kwento ni Daryl at doon sa mga tips na naibahagi namin. Magtatagumpay lang tayo sa pakikipaglaban sa mga maling impormasyon at balita kung matututo tayong mag-double check at mag-research. At huwag na nating hintayin dumating yung panahon na puro kasinungalingan lang ang paniniwalaan natin. Oo, dahil alam nyo, kapag nagpapakalat kayo ng fake news, para na rin kayong nagsisinungaling. And that's not good. Mommy, I want another story, please. Aba, gusto pang umisa. Sige, babasahin natin to, pero bago natin basahin, magpaalam muna tayo sa kanila at baka may gagawin pa sila. Sa susunod na linggo, kita-kits ulit tayo. Kwentong may aral, hindi kwentong barbero. And always remember, do what is good, Do what's right. be kind to yourself, And to others. Love, bossing, and Telly! Before my heart was like this, it's now like this big. yeah, bye-bye! bye! Bye. Say bye-bye! Bye-bye.